Narito ang bagong ulat sa isa sa pinakamahalagang balita ngayon. May matibay na ebidensya ng katiwalian ang isinuplong ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales kay Senator Bato de la Rosa laban sa kasalukuyang Pangulo. Ayon umano sa kanilang pagsusuri, may mga dokumento at patotoo na pagpapatunay ng katiwalian ng Pangulo. Wala na umano siyang kawala sa mga aligasyon. At ayon naman kay Senator Bato de la Rosa, hindi umano siya naniniwala sa mga paratang na ito laban sa Pangulo. Ito umano ay pawang kasinungalingan at paninira lamang. Higit na lumalalim ang kontrobersya sa kasong ito habang patuloy ang pagtutuos ng dalawang panig. Manatili lamang tayo sa pagsubaybay sa pag-unlad ng kaso para sa mga karagdagang detalye. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyak ng bagong balita dito sa tunay na boses ng masa. Oh, good news. Sa araw na ito, Martes, April 30, sisimulan na ni Senator Bato ang investigasyon sa Senado tungkol sa dalawang bagay, yung sinasabi na pinakamalaking biggest drug hole sa history ng Pilipinas, yung nangyari sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Maraming kumukwestiyon, maraming haka-haka na parang drama lang. Iimbestigahan yon. Then pangalawa, yung PIDEA leaks, yung nilabas ni Fair Lady Maharlika, dokumento na nasasangkot si Den Bongbong Marcos Jr. as a senator at si Maricel Soriano. Nako, iimbestigahan din. Dahil lumantad na yung PIDEA agent, si Mr. Jonathan Morales. Nako, napakatapang itong agent nito. Okay, pakinggan lang muna natin yung balita ng SMNI. Then mamaya magbigay ako ng dagdag na informasyon. Batangas drug hole tatalakayin sa Senado. Narito ang report ni Troy Gomez. Tiniyak ni Senator Bato de la Rosa na tuloy ang investigasyon ng Senado kaugnay sa kontrobersyal na PIDEA leaks. Ani Senator Bato, araw ng Martes at 30 ng Abril ay gugulong ang motu proprio investigation ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kanyang pinamumunuan. Dito anya tutulukan na ang mga haka-haka kaugnay sa umunay leakage ng confidential information mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at maging ang drug hall sa Alitagtag, Batangas na umani ng batikos at iba't ibang reaksyon sa social media. Mahalaga ito dahil kailangan ma-establish natin yung katotohanan. Mahirap yung maraming haka-haka at hindi talaga na-establish yung katotohanan. Through this investigation, malaman natin kung ano talagang totoo. Kontrobersyal ang dalawang issue dahil iniugnay ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa PIDEA leaks, kabilang umano ang Pangulong Marcos sa narco list ng ahensya na kinumpirma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang PIDEA, pinasinungalingan ang impormasyong ito. Ang drug bust naman sa Alitagtag, Batangas ay pinunguna ni PBBM ang pag-inspeksyon. Tinawag ito na record-breaking dahil sa dami ng nakumpiskang shabu, ngunit kinestyon ng ilan dahil sa posibilidad na ang eksena ay drama lang. Expect na lalabas yung katotohanan. Yung katotohanan lang. Tulad ng factual lang tayo. Kung talagang authentic yung nag-leak ng mga dokumento at kung yun ay totoong nag-leak, din malaman natin kung talaga totoong bukas. Then we'll find mga pwedeng gagawin para ma-avoid yan in the future. Tapos yung sa Batangas naman, we need the clearer explanation para mawala yung haka-haka kung ano ba talagang totoong nangyari behind that drug hole. Ang paglulunsad ng investigasyon ni Senator Bato ay umani naman ng papuri mula kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Nais ng dating tagapagsalita ng Malacanang na malaman kung peke nga ba ang mga tinatawag na PIDEA leaks. Importante ang pagdinig na yan at ako naman po ay nagpapasalamat kay
Senator Bato de la Rosa dahil gagawin niyang forum ang Senado para malaman natin ang katotohanan. Titingnan po natin kung talagang AI ang gumawa ng printed document na yan. Pero sa akin naman, ano naman kinalaman ng AI sa isang printed document lamang, no? Ayon kay Senator Bato, bukas sa iba pang senador ang pagtalakay sa mga nasabing issue. Ang investigasyon ay isasagawa bilang moto proprio o walang formal na request mula sa liderato ng Senado. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez Nagulang, SMNI News. Okay. Agent na magtuturo kay PBB. So, palakpakan natin si Senator Bato. Ito na ang pinakahihintay ng lahat. Okay? So, maraming natutuwa, marami ring kinakabahan. So, sinong mga kinakabahan ngayon? Yung may itinatagong, I don't know, drama, scripted. Unahin natin yung Alitagtag, Batangas. Ang daming loopholes eh. Yung una, 2 tonelada. Nung nag-react ang mga netizens na paano nagkasya ang 2 tonelada na shabu sa isang maliit na van, o ginawa na lang 1.4. Ano pa? Yung driver, nako, kaduda-duda. Yung babayaran lang ata 6,000. Drive niya yung sakyanan na hindi niya alam kung ano yung karga. Basta ang daming butas yung drug hole na yan, at dito na may isasalang, sino ang isasalang dyan? Of course, ang PNP chief. Nako, kawawa naman si General Marbel. Kauupo pa lang niya. Tapos, yan na, nasasangkot na sa ganyang investigasyon. The same thing, kaupo lang ata noon ni General Acorda, yung kay Mayo, yung 990 kilograms. Grabing investigasyon yun. So, ayan, maraming ipapaliwanag si General Marbel. I don't know kung kasama na rin yan si Senator, si Secretary Abalos, dahil kasama rin dun. Dinala pa ang presidente. Parang si presidente pa ang ginawa nilang sabi nga ni Atty. Rodriguez, ginawa nilang katawa-tawa ang presidente kasi in-invite pa nila na mag-press con doon. Nako, halatado naman nung magsalita na yung police captain, nako, dinidikta kung anong sasabihin. So, tama lang na isama sa investigasyon ni Senator Bato ito. Kasi ito, ang ugat ng hearing na ito is yung sulat ng PIDEA agent, si Mr. Jonathan Morales. Grabe, ang tapang ng former agent na ito. Siya ang nag-initiate lahat nito dahil sumulat siya kay Of course, credit goes to Fair Lady Maharlika at saka yung kanyang mga puting ahas. Kasi kung wala tayong puting ahas ni Maharlika, tapos walang Maharlika na nag-i-expose, hindi natin malalaman ito. So, na-expose, tapos, ang bilis ng PIDEA na AI generated, yan na. So, maraming ipapaliwanag ngayon ang PIDEA. Mabubuking na kasi inamin na sa interview ni Maharlika kay Agent Morales, inamin siyang pumirma. Pakinggan natin sandali nandito yung interview ni Maharlika kay inamin niya na siya talaga, nako, ang hirap pasinungalingan na AI generated tong dokumentong ito dahil nandun mismo yung PIDEA agent na magsasalita ngayon sa Senado. Pakinggan natin sandali. PM sa issue ng illegal na droga lumantad na. Narito ang balita ni Almar Farsuelo.
Lumantad na sa publiko ang dating investigation agent ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA at team leader na nasa likod ng pre-operation report, order letter at authority to operate para hulihin ang artistang si Maricel Soriano at ang Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa paggamit ng illegal na droga. Hello, maganda. Sa pinakabagong video ng political vlogger na si Marlica ay matapang na sinagot ng PDEA agent na si Jonathan Morales ang issue na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa pinagbabawal na gamot at inamin na siyang pumirma ng nasabing mga dokumento at hindi ito AI generated o gawa-gawa lang. Gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. Pero ako po nag-prepare yan. Okay, At yan po, hindi lang po isang ganyan yung napirmahan ko. Marami na rin po ako mga pre-ops, authority to operate, na napirmahan. Si Morales ay dating pulis at na-recruit sa PDEA noong taong 2009, ngunit umalis sa serbisyo taong 2013. Meron pong litrato, wala pong dito. Kasi ang Yun. Grabe. So, magpasalamat tayo dito kay Mr. Jonathan Morales dahil yung katapangan niya. Nako, delikado ang buhay nito. Kasi alam niyo naman yung mga nasasangkot. So, sa PDEA Leaks, ang haharap dyan, I'm sure, PDEA Chief General Lasso. And then, I don't know kung imbitahin ba nila si Maricel Soriano. Presidente, siguro hindi na. I don't know. Basta, importante, maklaro natin is, tunay ba yung mga dokumento o artificial intelligence generated? Maraming mabubuking. So, mabuhay ka, Senator Bato, sa gagawin mong Senate hearing sa araw na ito at sana malaman ang katotohanan tungkol sa biggest drug hole na sinasabi ng PBBM admin at saka yung mga PDEA leaks. Gusto kong magbigay ng reaction doon sa natapos na Senate hearing on dangerous drugs, yung tungkol sa biggest drug hole in Philippine history, yung sa Alitagtag, Batangas. I don't know kung happy ba kayo. Una, yung how Senator Bato de la Rosa conducted the hearing. I'm sorry to say this. Noon laking pasalamat ko kay Senator Bato na nagpatawag siya ng hearing. Kaya lang, nung nandun na, yung magtanong na, nako, malayo siya kaya kung si Congressman Akop pa ang nag-preside doon o nagtanong, nako, maraming mabubuking. Si Senator Bato, yung as usual pa rin. Hindi ako happy sa pagtatanong niya. Walang lumabas na bago. Ganon din kay Secretary Abalos. Wala rin. Kung ano yung sinabi niya noon sa mga media interviews, yun lang din ang sinabi niya noon. Yung video na ipapakita sana, kung may panibagong video, doon pa sa executive session ipakita. Anong malalaman ng publiko? Akala ko ba malalaman natin ang katotohanan? Basta, as far as I'm concerned, walang lumabas na bagong katotohanan doon sa Senate hearing ni Senator Bato tungkol sa biggest drug hole. Inulit lang nila yung mga alibay nila, yung estimate, 2 tons, hanggang bumaba, hanggang 1.2 na lang. So, I am not happy. How about you? Happy ba kayo doon sa Alitagtag drug hole na yan? Okay? So, anyway, ito, i-share ko yung ibang kaganapan sa hearing na ito. Sana sa sunod, mas sana yung pagtatanong, yung magaya nila yung style ng pagtatanong ni Congressman General Akop. Kailangang alamin natin kung itong mga dokumento ba ay totoo o hindi. At kung ito man ay totoo, magawa natin ng solusyon, gagawa tayo ng legislation, paano maiwasan ang mga pangyayaring ito.
Because, alam natin, unauthorized disclosure may bring down a nation. Alam nyo yan. Kaya nga siguro, this is just one example, baka mamaya, yung mga movement plan natin sa West Philippine Sea, kaya nakaabang na yung mga Chinese doon, binubumba tayo, baka may nag-leak dyan na informasyon na nandun na, nag-move na. Kasi kahit na unmarked yung sasakyan natin, nalalaman pa rin nila. Of course, they have the technology. Namomonitor nila yan through their satellite, pero may posibilidad pa rin na mayroong unauthorized disclosure ng inyong mga classified documents dyan, particularly yung mga movement plans ninyo. So, ito'y napakahalaga po na dapat nating malaman ang katotohanan sa likuran ng isyu na ito. Pangalawa, yung tungkol sa seizure ng napakalaking halaga ng shabu doon sa Batangas. Alam natin sa buhay ng pulis, damn if you do, damn if you don't. Kung wala kang mahuling shabu, walang kwenta kang pulis. Kapag may nahuli ka, napakalaki nga, marami pang mag-speculate at magawa ng mga theories na ganon. So, masakit din para sa isang operative na tayo'y ina-accuse ng kung ano-ano pa. So, kaya kailangan natin to set the record straight, malaman natin kung ano talaga katotohanan, at kung may pagkakamali man, dapat makorek ito. Kung may pagkakamali. Just like yung estimate. Yung estimate na yan, na from 1.9 ay naging 1.4 sa actual. Well, estimate lang naman yan, pero dapat yung, as I've said, gusto nating maganda, malaki yung impact ng ating operation. Minsan, nag-overestimate tayo. Pero sa atin, wala lang yun. Ako, perfectly, wala akong pagdududa sa inyo. Wala akong pagdududa. Pero sa ordinaryong tao, kapag yan ay nabalita at nasaksakan ng mga komento, ang tao ngayon mag-iisip, isipin mo, yung point something of a gram ng shabu, that would mean the billability or non-billability of the case. Magdepende rin siya ng 0.1. Pwedeng makapag-bail yung suspect or hindi makapag-bail. Before I continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for coming over. To provide you a quorum. Thank you, Your Honor. So, yun pa yung sinasabi nilang, nawawala from their term, nawawalang 500 kilograms of shabu. Hindi naman talaga nawawala dahil nga sa estimate lang, wrong estimate ang nangyari, di ba? So, dapat maklaro natin ito dito. At pangalawa, yung bagong pangyayari ngayon, na tayo palaging, yung supply ng shabu ngayon, noon, galit na galit tayo hanggang ngayon, galit na galit tayo sa mga Chinese. Dahil sila ang palaging nagdadala ng shabu dito sa ating bansa. Ngayon pala, ibang nationality ito, mga puti na. May American na, meron ng Canadian, at this is a new monster na nadiscover natin. At ang source, hindi na daw galing sa China or sa yung sinasabi nating triangle na yan, kundi Afghanistan na naman daw. So, ito dapat nating pag-aralan at ayusin para mag-improve tayo sa ating trabaho. At alam natin, yung mga Coast Guard, meron din silang sariling issue dahil sa kanilang kinalalagyan ngayon at kanilang mga capability status. Lahat na i-take up natin ngayon. So with that, I would like to yield the floor to Senator Francis Tolentino for his opening statement. No opening statements, Your Honor. Thank you, Senator Tolentino. So, first off is unahin natin muna kasi yung drug hole sa Batangas ay meron tayong you want to say something, sir? I will give you the floor. Senator Benhur Abalos. Maraming salamat po, Senator Chairperson Bato de la Rosa and the Vice Chairperson, Senator Francis Tolentino, sa lahat po ng mga kasama ko rito. Magandang umaga po. Una-una, kami po ay nagpapasalamat sa hearing na ito upang maibahagi namin ang talagang nangyari. Mamaya po ipapakita namin ang lahat mula umpisa, yung video
and videos cannot lie, no? Papakita po namin lahat ng circumstansya rito para at of course aside from this is moving forward, ano yung mga polisiyang dapat baguhin natin? Ano yung mga kailangang tulong particular ng Coast Guard dahil sa nakikita po natin dito ay ginagamit talaga ang dagat, no? Ano po ito? At later on Senator Bato, no, sana ay maunawaan nyo rin na mayroon tayong mga masisira na pag-uusapan at siguro mas mamaya mas mabuting pag-usapan na lamang natin sa executive session po. Maraming salamat po muli. Thank you, sir. Yung sabi mo na video palabas, sir, sa executive session na yun? O dito? Hindi po, baka pwedeng Dito? ipalabas ko na po. Okay. Okay? Yes, sir. Please, Kumsek, please administer the oath to all our resource persons. Thank you, sir. May we request all our guests and resource person to stand up and raise their right hand. Lahat po, sir. Yeah. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seats. Thank you, Kumsek. So, first we will tackle yung kuwan ka, sir, Secretary Benhor, okay lang kung unahin natin yung PDLX, then sunod na yung itong Batangas? Okay o lang, meron ka pang lakad? Kung may lakad ka, baka pwede humauna na po. unahin yung, okay. Sandali lang naman po ito. Okay, Mr. okay, sir. Senator. Okay. Unahin natin yung Batangas, Cebu Hall. Who would like to brief? PNP? Meron kayong briefing dyan? Yes, ikaw, sir, ikaw ako na po magsasalita po. Okay, Opo. please go ahead. You have the floor, sir. You have the floor. Muli, maraming salamat, Chairperson Senator Bato de la Rosa at sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood po ngayon. Ito po ay noong Abril 15, higit kumulang 7:30 a.m. Sa isang checkpoint ay meron pong nasabat na sa official way ay kulang-kulang approximately 2.3 kilograms o nagkakalaga ng approximately 9.68 billion pesos worth of shabu. No? Gusto ko lang nilawin, tama po kayo, Mr. Senator, dahil napakalaki po nito. Maraming sabihin na natin may issues, no? Pero on record, isa po ito sa pinakamalaki na naganap sa ating bansa. Now, let me show po to you yung pong mga nangyari dito. Audio, please. Video. Okay. Can we have the video, please? So, ipapakita namin sa video na itong wala yatang connection. No. Yeah. Bakit meron dito? Diyan wala. Tingnan yung connection dyan. Yan po. Nawawala. Yun. Internet ba ho? Okay. So, pasensya na po kayo, Senator. Mas minabuti po kasi namin pakita ang aktual na video at mas maganda, sir. Mas para maganda. mas makita ng ating mga kababayan ang aktual pong nangyari. Yan. Okay. Sabay-sabay kasi yung hearing ngayon, kaya marami nag-aagaw ng Opo. gawa sa internet. Opo. Mukhang picture po natin yung nasa TV. Okay. Okay. Yan. Ayan po. Okay. So, ito po yung... connection lang siguro. Baka ho kable lang yan, ano?
Maraming salamat po, Yes, sir. Chair Please continue. Bato. No? Anuhin ko na lang po, pagpapatuloy ko po, inuulit ko po, ito'y nangyari noong higit kumulang 7:30 ng umaga, approximately 7:30, noong April 15 sa Alitagtag, Batangas. Nagkaroon po noon ng checkpoint at nasabat po rito ang isang photon na van. No? Ngayon, pagkasabat po nito, hindi na ho nilayo yung van. Kung saan po nahuli yung van, itinabi na lang sa bangketa. Kaya kung makikita nyo po yan, yan mismo yung arrested suspect, no, yung nandirito po kanina, si Mr. Sarate, no, para malinaw sa lahat. At inintay muna ang tatlong tinatawag na testigo. Ito yung Prosecutor Rosa Patulot Besadillas ng Department of Justice, Alfredo Mertola Jr., ang barangay captain ng Pinagkrusan Alitagtag, at Lito Rendora, ang media representative. Sa ating mga kababayan, ito po'y importante para itong tatlong testigo, ito ay napaka-importante to make sure na talagang in compliance sa batas ang ginagawa. Dito po, pakibalik lang muna, please. Pakibalik lang. Kanina po, ayan, kita nyo, si media, pakibalik mo pa. So bago buksan, ayan, pakibalik mo pa. Isa pa. Balik mo lang. Before. Ayan, kita nyo, nakasarado. Yung mismong suspect ang pinagbuksan para malinaw ito sa publiko. No? Klarong-klaro po yan. No? So, sir, categorically you can declare that there was no pilferage. Wala po. Walang And pilferage. these pictures, at hindi lang po, Mr. Chairperson, hindi lang itong picture, I'm sure maraming media na dyan na Okay. kumukuha na po ito. At before that, Mr. Chairperson, meron pong tape yan na nakapaligid na secured ang area. Thank you. Napaka-importante po nun. We will make sure na ito'y ayon sa batas dahil malaki po ito. Gusto namin makulong talaga ang mga tao pong ito, Mr. Senator. Please continue. Opo. So ngayon, next please. So ayan, nung binuksan niya na, nakita nyo. Maraming tataka, paano pinagkasya dyan? Ayan na po ang best proof, ang litrato mismo. Talagang nasa loob po itong mga drogang po ito na nagko-contain ng illegal drugs. Next please. Ngayon, ito po yung media, no, na dino-document ang seized illegal drugs prior to its unloading, kasama pa ang dalawang testigo. Next. Yan, ito na yung actual video. No? Kung makikita po ninyo, ito'y ang RD, ang PRO4A, ang OIC ng Alitagtag, NPS, and the media witness and the other witnesses were present in the area while the seized illegal drugs were being unloaded from the van. Pansinin nyo yung sticker na yung kulay dilaw, yan po is to make sure talagang nakahiwalay po yan. So open to the public po ito. Wala pong tinago ang kapulisahan dito. Okay? Next please. Yan. So, ayan po, yung suspect, parating hindi po nawawala yung suspect at yung PD ng Batangas. Nakita nyo, napakarami po talaga yung binabang mga droga na yan. Next, please. So, ayan po, no? Next. Ngayon, pagbaba po niyan, may tinatawag tayong initial screening test, no? Ito yung tinetest, no? Muli, andyan po ang tatlong representante, ang Department of Justice, ang barangay captain at ang media, para ma-check kung talagang shabu po ito. At ito nga ay nag-positive. Next, please. Pagkatapos, ito pong tatlong testigo na ito, kasama yung arrested suspect, andyan lang po sila. Hindi po sila umalis dyan. Kano katagal ito? 2 gabi po sila nandyan. Hindi po sila umuwi. Napakahirap na trabaho po nito. No? So, andyan po sila. Next. Ngayon, pagkatapos pong mabilang po lahat yan, nagkaroon na po ng final kung ilan po ito, nagkaroon ng on-site inquest proceeding na, was conducted by the Provincial Prosecutor ng Batangas noong April